do you honestly think that he said it right when he said na yung flood control ang na-overwhelm, or was he really talking about his feelings? You worked with him, you provided the programs or the spills. Yeah, I gave pointers sa foreign policy. Pero I think this is not the BBM candidate. Aminin na yan. This is not the BBM candidate. And I don't think kung sino, at makikita mo na BBM is now surrounded by not so good people kasi pinagugurgur nila lahat ng good people nila. Kaya kita mo, do you really think that if this happened during the campaign, he would say something as stupid like that? Hindi. No? Grabe nga eh. Sobra siyang nabulok when he let go of the people na maayos. Wala nang nag-iisip talaga ng matino para sa kanya, no? Uy, akit si Miss Sass. Are you ready? First time to. Miss Sass. Para namang sorry, parang pinlab. Hindi, sige, siya lang. Guys, si Miss Sass lang akit ha. Ay, nasaan na? Miss Sass, sorry, first time din namin to. Ano kung ipin? Miss Sass, nasa comment ang link. Mangalkal ka dyan. Nakakatakot. Kasama natin siya, akit siya. Parang ayoko na mag-recite. Ako rin, parang... Makokopya na lang. Ayan na siya! Talaga? Hi! Ang ganda naman! Papsas! Eh! Uy, ang ganda mo! Blooming ka! Ganda na. Wala kang boses. Wala audio. Sorry, ako yata ang i-unmute kita. Ganyan talaga ang mga nagugurgo. Nababangladesh. Wow! Ituro mo naman sa akin paano maging blooming. Ang ganda naman nitong babae. Ganyan talaga mga nababangladesh. Pamela, ito ang tunay na na-overwhelmed. Ako na-overwhelmed. I'm overwhelmed. Miss Sass, how overwhelmed are you right now sa kabubuhan ng iyong Pangulo na sinuportahan mo for his international, for his foreign policy? Bakit ako ikaw yung nagtrabaho under him? Hindi lang. Bakit ako bigla? What's your take? Ito naman si BBM. Bago niyo pinabangladesh yung page ko, di ba ililista ko nga lahat ang flood control projects, pati ang kanilang mga contractor sa Bicol, tapos bigla ninyo ako binangladesh. Kasi sana kung hindi ako binangladesh, nakita niyo na rin kung asan yung mga flood control projects at sino yung mga contractors. Nilabas mo kasi yung Google link where people can download the file. Dapat i-share natin mga subscribers natin. Well, masama ba yun? Oo. Binangladesh ka nga eh. So masama yun. Bago yan ha. Ako I think naman hindi naman siya nag-work sa YouTube. Pero sa Facebook, yun na pala ang bago nilang modus operandi. Talaga ba? Gagawa sila ng mga maraming, i-clone nila yung page mo. Gagawa sila ng maraming katulad ng page mo. Tapos, mag-hire sila sa Bangladesh ng iba't ibang operatives. Tapos, i-report nila yung page mo ng business impersonation. Oh, kagagawan din nila yung pagre-replicate ng mga pages. Yes. Kailangan yun eh. Kasi yung mga gumawa ng page na yun, sila yung magre-report. So, these guys were not necessarily the same people that took down your page. It was FB who took down your page. Well, ang niyan, report for impersonation. So it's because of those reports. Yeah. So yun ang bago ngayon sa Facebook. Grabe yung modus operandi ng mga to. And I don't know, ano take mo ron, Misa, dun sa pinakahuling statement ni Marcos Jr. Dun sa na-overwhelm. Alam nyo, ang Pilipinas, dalawa ang seasons. Wet and dry. At least, nasaan ka doon? Well, at least sa dry season, gumagana naman yung flood control projects. Okay. Tuwing wet season lang siya, hindi gumagana. At least, gumagana siya half of the year. Gigil mo ako. Medyo na ko doon. Nabudol mo ako doon. Kasi Marcos, tama. Tama naman siya. Na-overwhelm yung flood control projects ng flood. Pero at least half of the year, during dry season, gumagana naman yung flood control. Do you honestly think give credit where credit is due? Ituro kaya natin sa kanila yan. Sandro, di ba, no?
The peso is weak because the dollar is. Oh, parang ganito. The flood control projects are not working because they're not working. They're not working because there's flood. Ready to commit. Hindi, alam mo, do you honestly think that he said it right when he said na yung flood control ang na-overwhelm, or was he really talking about his feelings? Alam nyo, kayong dalawa ang nagtrabaho. Hindi. Nag-isip kayo, ha? Huwag mo kayong ibalik doon. Tinatanong ka namin. Tinatanong ko namin. Oh, well, you worked with him. You provided the programs or the spills. Yeah, I gave pointers sa Oh. foreign policy. Pero Foreign I policy. think this is not the BBM candidate. I mean, yan. This is not the BBM candidate. And I don't think kung sino at makikita mo na BBM is now surrounded by not so good people kasi pinagugurgur nila lahat ng good people nila. Kaya kita mo, do you really think that if this happened during the campaign, he would say something as stupid like that? Hindi. No, no? Unthinkable. Grabe nga eh. Sobra siyang nabulok when he let go of the people na maayos. Saka wala nang nag-iisip talaga ng matino para sa kanya, no? Wala. Ang bababaw na backlash pa yung mga statement nila, di ba? Yeah, alam mo ito kasing sa sinabi niya na overwhelmed. Dito na muna na reveal na hindi naman presidente ang may kasalanan kung bakit may, to be fair with the president, with BBM, it's not the president's fault na merong underwhelming performing na flood control projects. Ang ano dito is talaga yung cut ng mga politiko sa flood control projects. At ang number one ano diyan, mga congressman. Ngayon, sa statement na ito ni BBM, dito na lumabas talaga na hindi niya kayang banggain ang mga buwaya sa Kongreso. Yan ang nakita ko diyan. And kasi madali namang sabihin na okay, paimbestigahan natin itong mga 5,500 flood control projects, magkakaroon tayo ng audit. Madali lang naman yun, quality audit. Titingnan mo, hello, I'm pretty sure may mga engineer or architect na nanonood dito, no? He could have just investigated it and sabihin niya, maraming sa flood control projects ang defective, kaya it didn't perform as we expected them to be. Pero ayaw niyang banggain ang mga buhay sa Kongreso. Dito na lumabas sa statement niya na yun. Ayaw niya banggain, Misas. Bakit? Nag-mute ka. Ano yung sabi? Kaya nito, nag-mute ka. Hindi. Actually, Miss Sas, kung sinasabi mo that he could have done something different by doing a quality check of those existing 5,500 flood controls, he didn't do it. Unang-una, he didn't do it. Ang second point ko is, he even claimed it as his during his SONA. Why would he do that? Yung hindi mo na nga mabangga yung mga yung pinsan mo at yung tauhan ng mga pinsan mo, kinlaim mo pa na sa'yo yung 5,500 flood control. Well, I think kasi they're pressured to reveal mind-boggling achievements, no, tuwing SONA. So, di ba ang ganda naman pakinggan na we have 5,500 completed projects. Expose ko pa nga kasi nga alam mo naman, may mga whistleblower na mga nasa government. Sabi nung taga-government na nagsabi sa akin, yung 5,500 po na yan pa yung mga leftover ng previous administration ng recently lang natapos. Hindi ibig sabihin, ngayon siya sinimulan, tapos ngayon lang, tapos under you. Kasi yung mga pinondohan pala daw, ng new administration, hindi siya tapos. So, yung iba hindi nga natapos kasi nga nakuha na. So I think yung kasi nakita na natin yan, halimbawa yung drug-free barangay. Di ba yung nag-claim siya, 31,000 something thousand na ang drug-cleared barangay. Karamihan nun, noong Duterte administration, so hindi niya nilireveal kung ilan yung na-clear under his administration. Kasi that would be more honest na meron na lang 10,000 na hindi pa drug-cleared, ang na-clear na namin sa 10,000, in 2 years ay 3,000. Parang ganon. So, ganon din dito sa flood control. I think, kailangan nila magpresenta ng achievements na nakakamangha Ayun nga lang, pagkatapos ng SONA, nagkaroon ng bagyo, na fact check siya ni Karina. Ngayon, di ba ganon din naman siya? Sabi niya, merong nabangga ng barko na parang, Yung isa, kaya naging 5,499 for a while sa SOCMED, di ba? yes, saka yung sabi niya, dahil maraming basura.
Ngayon kasi, ang nangyayari, I think the people around BBM ay hindi na talaga nag-iisa. Halimbawa, yung nagsabi maraming basura, huwag kayong magkalat ng basura. Yung tupad. Yung mga kasi yung tupad is sweldo yan eh. Yung mga nagtatrabaho ng tupad, yun ang isa sa mga trabaho nila, ang maglinis. So, ibig sabihin, ang dami mong binigay na tupad, barado pa rin, there's something wrong. Sas, alam mo bakit? Ang sindikato nila sa tupad, pag bibihin lang nila yung mga kababayan natin, tapos magwawalis lang ng konti at aayusin na. At tapos yung mga DSWD, mag-aalisan na rin. Ibig sabihin, pang-photo op lang rin at pang Attendance. yun. Hindi pa pwede yan. Kasi under the law, sa buong araw, walang ganun. kasi under the law, Marlon, saka ang tupad, you have to work at least 10 days and you cannot exceed 30 days. Tapos you can only avail tupad work 2 times in a year. Tapos, dapat yung tupad na sweldo, either digital mo ma-receive or through money remittance. Yun yung nakalagay sa batas. Magkakaroon ka lang ng pwede lang siyang in-person kung walang available money remittance center sa lugar mo or something like that. So, kaya nga itong mga nangyayari ngayon, marami itong kababalaghan. Ito ngayon talaga ang sinasabi ni Romualdez sa panahon ng kadiliman at kasama. Mismo. Ito nga, nakakaloka yung ninong mo, Miss As. Yan tito mo, sabihin mo, mayos-ayos nga. Nakagigigil ako sa kanya. Actually, balikan ko lang, Marlon, yung sinabi mo nun sa tupad, no? Because I've seen it sa probinsya where I live, medyo nasa barrio side kami. Nakikita ko, Marlon, na, or Sas, na, alam mo yung pinagdadamit lang sila at pinagpupwesto sila na hawak nila yung walis. But after na sila ay mapicturan for attendance or whatever purpose they have for taking photos, no? Wala na yung lilinisin mo yung kalye 11 o kung anong kalye 13 meron ka dyan. Walang ganon. So, hindi nangyayari yan. Okay, dyan sa mga barangay natin na yan, na naglilinis, sabihin na natin na ginagawa talaga nilang naglilinis sila. But there is a bigger problem, sa bigger picture, wherein we have to ask, paano talaga ang garbage disposal natin in general? Ayun na nga. Kasi nga, di ba, meron ka ng tupad na ang trabaho nila ay maglilinis. Pinakamalaking budget ng tupad is 2024, 29 billion. Kasi nag-umpisa yan nung panahon pa ni Duterte, yung tupad eh. Nung panahon ni Duterte, mga ano lang yan, 1 billion, 2 billion. Kasi ano lang talaga siya. Ang tupad is for transition work. Wala kang trabaho. Kailangan mo na experience. Magtutupad ka. And after ng tupad, bibigyan ka nila ng certificate of employment. So, meron ka ng record ng employment. So that, ngayon, kung gaano tinaas ng tupad, doon ka magreklamo na ang dami kasing kalat eh. Ha? Di ba 29 billion yung tupad din? Oo nga. Kasi, well, at meron pang budget yan for garbage collection and cleaning, di ba sa DS? Iba pa yun. Kaya nga, we have to ask na ano ang ginagawa or ano ang larawan ng ating garbage disposal as a whole. Kasi totoo na valid ang reason na basura can cause the drainage to clog and that causes the flooding. Totoo naman yan. Sa U-Belt lang, Marlon, nadaan tayo nung minsan dyan, makikita mo na maaaring inangat nga nila yung kalsada sa Espanya para hindi na bahain. Hindi naman natin alam kung ano rin yung basurang pumapasok doon sa mga drainage na ginawa nila. Gaano kadisiplinado ang mga mamamayan in terms of di ba? Yung paghihiwalay ng bulok sa nabubulok sa hindi nabubulok at Segregation scheme. Yeah, yung mga ganyan. And I don't know, Mrs., natira ka sa Europe, no? Ako napapanood ko lang to and I loved it when I realized na in Europe, let's say in Germany, merong machine doon na yung mga bote ng soft drinks, pwede siyang maano ng food stub. Meron siyang amount na, halimbawa, pinasok mo doon, nakailang bote ka ng, sabihin na natin, yung bote talaga ng wine, ng kung anong beer, ng in-cans. Depende, 20 cents, 30, 50 cents. One yung bote ng wine. And most of the time, Miss Sass, ito ay located sa entrada ng mga grocery stores. Ibig sabihin, ang purpose mo talaga ng pagdi-dispose mo, makakuha ka ng food stub at maibili mo yon ng maaring another round of drink or gulay or salad or whatever like that. Whatever, no? Bakit walang nakakapag-isip na gumawa nito sa Pilipinas? Bakit, di ba? Bakit walang nakakapag-isip na magsimula tayo sa pinakamababang problema ng lipunan? Basura. And kapag na-address mo 'yon, mag-e-escalate ka into another agenda ng bansang ito na kailangan ng solusyon. Wala eh. 'Di ba? Akala ko ba misas mag-uupo ng magagaling? Magagaling naman sila pa, ma.
Wala siya. Ay, sorry Marlon. Sorry, dagdagan ko lang yung segregation scheme sa abroad, sa Germany, even US and Canada pa. Karamihan na ngayon ng mga household doon, yung sarili lang sink, may grinder na. So yung mga basura na, yung mga buto, talagang pag itinapon mo sa lababo, dudurugin na yun. And mapapaisip ka sa punta nito, saan ang diretsyo. And pati yung water treatment facilities nila, maayos. Dito, sinisindikato, pinagkakakitaan, at lahat na lang ginagawa nila ng pera. Hindi kasi ang ano talaga nila is yung flood control nila is hindi naman talaga para makontrol yung flood. It's project-projectan. Kasi nga madali silang kukupit dun sa flood control, di ba? Mga kuning-kuning na flood control, hindi ba? Halimbawa, yung issue nila hindi naman ganun kalakas yung hangin. So hindi gumagana yung drainage. Pero pag tiningnan mo yung mga flood control, bakit hindi na lang nila ayusin yung drainage ng mga yung drainage system sa Pilipinas? Ano pa ito? Hindi siya sumusunod sa population growth. So yung drainage system natin noon, nung mga panahon ng mga lola natin, parang ganun pa rin ata yung drainage system sa Pilipinas. Hindi talaga siya gagana. Kaso nga, ang sabi nga, di ba, ayaw nga nilang lutasin yung problema. Kasi habang hindi nalulutas yung problema, tuloy ang pag-overwhelm ng bulsa. At tuloy yung sa dredging, SAS, di ba? Alam naman natin, hindi naman madaling i-monitor ang pag-dredging. So sasabihin lang, nag-dredge lang ngayon, tapos ang budget nila, nag-dredge lang sa buong isang linggo, yung pala 2 beses lang o 1 beses lang nag-dredge, pero yung pondo, pang isang buong linggo. So talagang wala hindi sincero at walang political will tayong nakikita para maipatupad ng tama. Tapos sabi mo population growth, tama ka rin eh. Ganyan din ang problema ng traffic, di ba? Parami yung kotse, population growth, di ba? Tapos yung kalsada natin, ganun pa rin. So, ang daming mali na kung mag-iisip lamang ng tama, yung gobyernong ito, may magagawa sila para sa mga Pilipinas. Alam mo, ang hilig nilang i-compare si BBM kay Duterte. Parang, syempre, gusto nilang pakitang malaki, pero dapat kino-compare nila yung sa mandate. Si Bongbong Marcos ay binoto ng overwhelming majority. Si Duterte, binoto lang siya ng 30%. Ang laki nung pagkakaiba. So sa dalawang presidente, dapat si Bongbong si Bongbong yung tipong kung gusto niya paguhin ang isang ahensya ng isang ganyan, kaya niya kasi ang laki ng political capital niya Kaya nga mataas ang expectations sa mga tao sa kanya. Ngayon, is not performing sa level ng expectations ng mga tao according sa mandato niya. Kasi can you imagine na boto ka ng overwhelming majority pero napaka-underwhelming ng performance mo. Na parang siguro maintindihan ka namin kung binoto ka lang ng 20%. So yung performance mo hanggang 20%. Hanggang 20% lang na mandato dahil mahirap talaga yun. Ikaw, overwhelming mandate ka tapos ang taas-taas ng trust rating mo, sabi ng Okta. Oo nga, lintik na Okta to. Gigigil ako. Magkano? Parang sa tingin niya ang bobobo ng mga Pilipino para i-manipula mo pa rin yung datos. Yung para gawin mo na ang survey mo gawin mo pa rin propaganda using data na, di ba, that made you lose your credibility and that made people think na wala na tayong dapat asahan sa mga survey na to. But the sad thing is, ang mga survey na to ay nananatiling instrumento para magkaroon ba ng image yung mga tao na, let's say with Erwin Tulfo, di ba? Erwin Tulfo has remained to be the number 1 senatorial bet for 2025. Pero, gumawa ka ng online survey, Marlon, wala, ang daming galit sa Tulfo. Now you wonder, sino-sino ang mga respondent na sumasagot sa survey ninyo? Baka kayo-kayo lang yan sa Kongreso, di ba? Kasama ng mga staff ninyo. Well, di ba, ang nga dyan, di ba? Titingnan mo yung movement ng politika kung yung survey ay totoo. Halimbawa, nung di ba ang meron talagang in-house survey yung mga politiko, yung talagang totoong sentimiento. So makikita mo sa movement nila yan. Halimbawa ng 2022 election, ang press release nila si Lenny yung number 1 sa survey, pero si Lenny yung madalas mag-negative campaign, hindi ba? Ibig sabihin ay mahina si Lenny sa survey kaya kailangan yung panglibakin yung kalaban. Para ngayon, sabi nila si Sara yung pinakamahina, pero bakit grabe yung panglilibak ninyo, gusto niyo na talagang. So there is something wrong. Aminin nyo yan, di ba? Nag-PR kayo. Merong hindi nagmamatch sa kung ano yung pinapakita yung survey na kayo yung ang taas-taas ng trust rating nyo. Tapos at the same time, bakit kayo yung grabing mag-negative campaign? Oo. Yan, dyan lumalabas yung you're trying to cover up your insecurities and your underperformance.
with the propaganda na very good ka pa rin, para yung tao magkaroon ng mind conditioning na, okay naman pala siya, walang issue. Wala akong naririnig na negative na balita sa GMA, sa ABS-CBN, di ba? Wala namang nasasabing masama tungkol sa kanya. Ang masama nga si Sara, di ba? Dahil nga binili mo na halos shares ng ng mainstream media, yung binili mo na ng milyong halaga, bilyong halaga, bokols ka pa rin. Di ba? Ganun din ba kay Lenny? Wala naman tayong narinig na masama tungkol kay Lenny sa mainstream. Ano bang common denominator nitong dalawa? Hindi ba? So ngayon, I think, itong ginagawa nila, I think nag-uubos talaga sila ng pera para yung in-house survey nila mag-reflect doon sa effort ng pera nila eh. Kaya kasi I think yung totoong survey, yung honest, na hindi nilalabas ang politiko, doon nila nakikita na hindi pa sapat yung ginagawa nila. So kailangan pa nilang itodo yung panlilibak. So ito ngayon na yung kay Tambi, yung makikita na hindi pa niya na-reach yung gusto niyang goal kay Sara. So ibig sabihin, sa honest na survey, nakikita niya na kulang pa ang effort. Kulang pa yung effort niya. Ilan pa nga habulin niya? Baka naman todo bigay na siya, hindi pa siya umabot sa passing grade. Ang tanong dito, ilang bilyong piso na yung nagastos nila para lamang ligwakin ang mag-amang Duterte, di ba? Si BP Sara at saka si PRRD. Kaya bongga ngayon ng mga PR, mga PR. Sobra. And lahat ng mga malalaking PR nasa kanila. And may isang meeting na pinipan, may nakakwentuhan sila, isang malaking PR, Pam, naalala mo to? Kwento nung isang kausap natin. Ang sabi niya, halos lahat ng araw, inamin nila, halos lahat ng mainstream media, hawak nila. Pero ang isang pinakamalaking problema nila ngayon, alam mo ano Sas? Ito, SOCMED. SOCMED. At yung narinig namin yon, lalo akong ginanayan, lalo ako kayo, di ba? Tingnan natin, we'll see. And lalabas din naman talaga ang katotohanan. Tulad ngayon, doon sa baha, hindi natin kailangan magsalita eh. Yung mga tao mismo na biktima ng baha, sila po ang galit ngayon. Hindi lamang nagsasalita yung mga yan, pero sigurado ko, maniningil yan, lalo tuwing nakikita nila yung mga bahay nila, sasakyan nila, mga kagamitan nila, nalubog dahil sa baha. Ayun na nga ang problema, no, na una-una, hindi naman natin kasalanan na siya ang nagbida ng flood control project. Tama. Sino ba sumulat nun? Hindi gigil ako. Hindi ba? Na parang, bakit mo binida? Binida mo, pinalakpakan ka pa, nung na-fact check ka the following week. Parang, galit, parang yung mga tao pa yung masama na hinahanap yung flood. Pero nakikita mo talaga na apektado kasi presidente ning sumasagot eh. Sinagot ka na yung flood control na nababasa ko sa dyaryo. Talaga, ikaw nagbabasa, ikaw nakikinig ng radyo. Tigilan mo nga kami. At makikita mo sa mukha niya yung pagkapikon na niya, ha? At hindi niya malusutan to eh. Kaya nga, hindi niya malusutan to, lalo na ayaw niyang banggain yung dapat banggain. Naku, ano ba yung Mr. President? Hindi mo naman kasalanan kung yung mga contractors and effective yung flood control project. Ngayon, ayaw mo silang sigurong banggain. Baka naman kasi may mga kamag-anak kang, hindi man baka may kamag-anak kang kumikita sa flood control project. Mismo. Alam mo, kung kamag-anak mo lang din naman, madali naman mapagsabihan yan. Ang problema is, paano kung pati siya kumikita? Imposible. Ay nako, sa ugaling ito, sa tingin mo, papalamang yan? Na wala siya nakatanggap? Hindi, real talk tayo. Okay. Hindi pa ba sapat ang frozen fruits and vegetables? Ang pag-defrost ng frozen fruits? Halos wala kabusugan. So hindi talaga sapat 'yo. Wala kabusugan eh. 'Di ba? Yung isusuka ka na lang ulit ng taong pinagsisilbihan mo ngayon, pinaglilingkuran mo ngayon ng another decades na kagaya ng isinumpa nila ang ama mo. At ito kasing pagkamuhi ng tao ngayon, hindi lang to kay Marcos Jr. Extended ito kay Sandro. Extended ito kay Vinny. Extended ito kay Simon. Extended ito kay Lisa. Extended kay Martin, sa anak ni Martin, sa asawa ni Martin, sa mga kapatid ni Lisa. Yung salinlahing yan na inalaw mong yurakan nyo ulit pero nakabalik ka na, you are allowing it. You mean to say, Sas, they're only after the frozen fruits and vegetables? No. Well, I think they are. Kasi parang, nakuha na ba?
May mga na-release na ba? Some of it. Pero hindi naman niya fully defrost. No, hindi naman fully defrost niya. Pero I think kasi, ayun na nga, na parang I think the real problem here is Martin is already running the show. Siya na kasi siya na yung popronta for 2028. So he has to run the show, to be the main puppeteer. Kasi aminin nyo, after ng midterm election, ang presidente parang Wala na, lame duck na. lame duck na yan, no? Lame duck na yan. So after 2025, dun mo makikita. Kaya nga 'di ba may mga umuugong-ugong na balita na nagkakairingan na sa loob ng kampo nila between the matriarch and the cousin. So kung totoo man 'yun, it's expected. Hindi ba? Oo. Kasi kung ikaw naman si Romualdez, tapos masungkit mo to, makuha mo to, dahil dami mong nilabas na pera, di ba? Ibibigay mo pa ba to sa isang Araneta? No. Kasi last chance niya na eh. Kasi Marlon is going to be 65 in 2028. So after that, wala ka ng chance. So that is your last chance to run for president and might actually have a chance to win. Kasi in 2033, my God, he's already in his 70s at hindi mo alam kung ano na mangyayari hindi natin alam kung ano na mangyayari sa buhay natin pagdating natin ng 70s. Parang 65 is the last time in our lives na medyo medyo healthy pa ako nito pag within 6 years, di ba? So, sa laki ng katawan niyang yan, healthy pa siya. Yung pag-uupo. ayun na nga, di ba? Lumolobo pa siya, di ba? Diyos ko. Ang lumalaki pa sa kanya tiyan. Ibig sabihin, pag lumalaki tiyan mo, inom ka ng inom. Well, tama ka dyan. Kaya yung babae, tinansyan, di ba? Kasi kakalaklak din ng alak. Marlon, ikaw mapapahamo po ba kami sa'yo? Hindi ba? Bakit lumalaki tiyan? Di ba kakainom na? Kakalaklak na ng alak. Mamahalin ang alak ng iniinom sa mga to. Sobra-sobra. Well, okay, let's go back dun sa sinabi ni Sas kanina, no, na they're preparing for Martin to be the next guy or the next big thing for 2028. But no one amongst them realizes na it's not working. Whatever they're doing right now is not working for him. Kasi you remember, I don't know if it was 2016 or 2019 when he ran for Senate. 2016 ba? Si Martin tumakbo na yan. He didn't even make it to top 15. Tapos, you want to be president? Na ang performance mo kamuhi-muhi? Di ba kaya nga yung pumalit sa Smart Matic, hawak nila. Isn't there a math to dadayaan? Diba? Kung wala namang botong pumapasok, how can you put more? Well, di ba, kaya nga pinaprime na, mas mataas na si Romualdez. Kaya imagine si Romualdez. Ay, actually, totoo yan. Yeah. Yung mind conditioning na mataas na siya is because in preparation for something na hindi na dapat ikagulat ng maraming tao. Oo, kasi nga, priming na priming na yan na, si Martin, 65% na. So parang, eto na siya, eto na. Kaya nga, ang sabi nga ni Marlon, di ba, ang problema nila social media, kung paano nila kokontrolin. Kaya nga siguro, naghahanap na sila ng maraming paraan kung paano mapatahimik yung malalaki, lalo na sa Facebook, kasi Facebook pa rin yung pinakamalaki na SOCMED sa... Kaya ka nga inunang i-Bangladesh. Kaya nga nabanggit ko, bakit ako na Bangladesh ako? Ganun. Kasi nakita ko yung report mismo. Don't ask me how I got it. Yung back end ng Facebook, yung report, business impersonation. So that is their fastest. So parang ganun na yung, parang they would like to recreate, a time na wala pang social media. Hindi ba? So ngayon, I'm pretty sure marami pa silang pwedeng gawin na para ma-diminish yung power ng social media, na magbayad sila ng i-push sa wall ng mga Pilipino, mga showbiz, entertainment. Kaya nagugulat ako yung wall ko, bakit puro showbiz at entertainment? Wala na akong pina-follow showbiz at entertainment. So kinokontrol na nila what to let you see. Yeah. Grabe, no? Grabe. Hindi, anyway, pati yung mga maliliit na media rito. So, konti lang naman yung mga followers ng iba sa Facebook. Pati yun, namamonitor ko na may bayad. Mag-post ka lang na against Duterte, mag-post ka lang na against PRRD or BP Sara, may budget yun. Per posting yun, ang pakete nila ron. Per posting. So, grabe yung, grabe sila gumugol ng pera para lamang masiraan yung si BP Sara at saka si PRRD. Tapos, para lamang maiangat din yung imahe nila. Na alam naman natin,
na kahit sinong tanungin natin, ang isang Martin Romualdez ay walang kaapil-apil sa masa. Naka-amor-amor. Hindi, di ba tingnan niyo yung government website, ay government Facebook pages, pag may ano, ang daming pinagtatawanan yung balita sa PTV4. Parang, akala ba namin mahal na mahal ka ng tao? Bakit ka yung comment section, napaka-violent reaction, at ano to organic yung mga, talagang totoong profile kasi check ko eh. Totoong profile, kasi nung panahon ni PRRD, makikita mo yung reflection doon sa government pages na nagtutugma. Ito kasi, bakit sila pinagtatawanan yung mga pinagsasabi? May disconnect, no? May ano, yung, halimbawa, yung Okta research, di ba, nung nilabas nila yan, kahit hindi mo basahin ang comments, tignan mo lang yung mga emojis. Ang daming galit, ang daming laughing emoji, wala namang nag-heart, walang nag-like. Diba? Nakakaano. But okay, let me go back, Miss Sas, no? Nung sinabi mo na they're already starting to build up Martin Romualdez for 2028. There is a 2025 soon. How worried should we be kung ganyan na they're doing it already for Martin Romualdez to build him up? Who will dominate the midterm election? Admin? Did you know na ang pinaka, how will we call it? Front runner? No, not front runner. Ang pinaka lead ng admin is Ben-Hur. It's not even Erwin. Pero ang ano kasi niyang Pam, kasi BBM's BBM's blessings for 2028, yung babasbasan niya maging successor niya, would be like Pinoy's kiss of death. Tama. Di ba, remember Pinoy was, compared naman kay BBM, mas likable nung panahon si Pinoy. Pero ang dami kasi yung mga bagay-bagay na nagalit talaga yung mga Pilipino nung pagdating kay Pinoy. So Mar Rojas didn't really see the light of day. So I think, well, maganda kung si Romualdez yung basbasan ni BBM. Para maging curse. Oo, kasi I'm pretty sure magkakaroon ng parang grace mo dyan. Kaalyado nila, biglang tatalikod. Yan, ba? Meron yan. I think the dynamics would be like 2016 eh. Na, di ba, binababoy nila yung vice president. Kasi talagang sure win na talaga si Binay noon eh. Si Binay noon after Pinoy. Si Binay, di ba ganun din ang story Di ba ganun din ang story ng 2010 na props lang yung Pinoy at Mar. Ang totoo nun is Pinoy Binay, di ba yung Noy B? Noy B talaga yung unity team nun. Yung Noy Mar, etos lang yon. Etos lang yon. So ngayon, feeling ko itong unity team ni Sara, parang ganun yung dynamic na okay, ang front natin, unity team, BBM Sara, pero at the back of their head, nung sa likod nung BBM camp, hindi BBM Sara ang natin. BBM Martin. Di ba parang bigla na si Martin Romualdez ang vice president? No? Napaka-epal. Di ba? So parang ganun yung dynamics. Parang siyang Noy B, Noy Mar. So ito ngayon, BBM Sara, BBM Martin. So ngayon, kung dinestroy nila nun si Binay, which is supposedly kung hindi nila dinestroy si Binay, we could have had a Binay president after Pinoy. And na-destroy nila si Binay. Tapos nagkaroon ng mga nagsuputang, di ba biglang nagkaroon ka ng Grace po, na yun talaga yung mas matinding kalaban ni Mar. Tapos nagkaroon ka ng surprise na Igong. So I think 2028 will be something like that na surprising. Kaya nga nakakaano dito is what would happen after 2025. After 2025 midterm. Kasi kung tatakbong presidente, doon na mapupositioning si Martin, natatakbo siya ng 2028. Kasi you need at least 3 years to prepare to run for the presidential election. Diba? At least 3 years. Lalo na kung hindi ka naman sikat na bonggang-bongga or hindi ka ang problema hindi niya na inaantay yung 2025. Kasi 2023 pa lang talagang yung preparation niya para maging presidente, dire-diretso na. And tama sabi mo, Sas, yung ginawa nila kay Binay, may series of hearing sa Senate. Ang pinagkaiba lang ngayon, may series of hearing sa Congress. At ang nila ay si VP Sara. At hindi nila tatantanan yan hanggat hindi bumabagsak ang rating ni
VP Sara. Ang problema nila, wala eh. Nung lumabas si PRRD sa Senate, talagang nabuhay na naman yung tugo ng DDS. Ang daming nakamiss sa isang karisma at saka abilidad, tapang at galing ng isang Duterte.